Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. 85 ka mga tao nadakpan sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo sa ilang gilusad nga Oplan Badlong. Governor Gwen Garcia wa mahimuot sa pagtag sa 7 og dungan nga madungog sa DYHP RMN Cebu. Kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Uban ni Attorney Rufil Fernandez Banyok, ako si Divine Marshall Flores ug kini ang Sayre 47. Miabot sa 85 ka mga tao ang nangadakpan sa kapulisan ug sa militar nga nakalapa sa health protocols atol sa ilang gilusad nga Oplan Badlong Recorrida sa mga barangay sa syudad sa Sugbo. Nga taas ang kaso sa coronavirus 2019. Ang labing daghan nga nadakpan mao ang Barangay Guadalupe. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gisugda na kagahapon sa hapon ang Oplan Badlong Recorrida sa kapulisan sa sudad sa Sugbo ug sa mga sundalo nga sakop sa Task Force Cebu, Bohol ug Siquijor sa mga barangay nga misulbong ang kaso sa COVID-19. Dala nila ang tulo ka armored personnel carrier aron pag-roving sa sulunong bahin sa mga barangay sa Guadalupe, Pasil, Suba ug Sawang Calero nga adunay daghang tawo nga namuyo. Mato ni Police Colonel Josefino Liga ng hepe sa Cebu City Police Office nga moabot sa 85 ang nadakpan nga naabtan nga wala mag face mask. Apil na niini ang upat ka mga minor de edad nga gipapauli na lang ug ang labing daghang nasikop mao ang Barangay Guadalupe nga moabot ngadto sa 47. Anong adlawan pahimangnog sa mga tao. And yet included sa Oplan Badlong Recorrida nagyapoy nadakpan sa Guadalupe. 47 ka tao ang nadakpan. So mao to ang resulta alone sa Guadalupe. But overall sa Cebu City overall natay na kuha nga total 81. Actually 85 including 4 minors nga di turnover na to lang po sa parents. Dugang niligan nga magpadayon pa kini gumikan kay misaka na pag-ayaw ang natakbuyan sa COVID nga ang labing uwahing ihap mitala ang dakbay sa Sugbo og 101 ka mga kaso. Nasagmuyo ang opisyal nga daghan na kaayo ang may kumpiyansa na sa ilang kaugalingon ug adto ni mga komento diha sa social media nga wala mutuo sa COVID ug mipasangil nga gihimo matud pa kini nga negosyo sa gobyerno. Iyang pahimangon ngadto sa publiko nga ipadayon ang pagsunod sa health protocol sama sa pagsulob kanunay sa face mask ug face shield sanglit na hulga pa sa panglawas ang maong matang sa virus nga mahimong ikabatay sa matakbuyan niini. COVID na po na ni kabuan na to finite ni COVID na si COVID ato nang i-emphasize atong kagalingon nga si COVID is a threat. Virus ni siya, threat ni siya atong health. Dili niingon nga mugna ra sa tawo ning COVID. Ning pa nga pagsaka sa virus giyang ko niligan nga maka-alarma na kini gumikan kay niadtong buwan sa Nobyembre Disyembre sa meging tuig nag 1 digit ang kaso sa syudad apan karon nag 3 digit na kini nga kinahanglan na nga paminawon sa publiko ang pahimangno sa gobyerno. Arnold Bustamante, CCT News. Laing mga barangay sa dakbayan sa Sugbo nga misaka ang kaso sa coronavirus posibleng musunod usab sa gihimo sa Guadalupe nga nag-lockdown sugod karong Domingo. Cebu City Police Office mo padala og daghang pulis aron moabag nga mapatuman ang tanang health protocol. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Posibleng sugdan na usab sa 10 ka mga barangay sa sudad sa Sugbo nga misaka ang kaso sa COVID-19 ang pag-lockdown sila nga dapit matag Domingo sama sa gihimo sa Guadalupe. Mato ni Police Colonel Josefino Ligan nga mao kini ang ihang paabuton atol sa pagpatawag sa mga barangay kapitan labot silang himuong lakang silang lugar human nga nagpadayon ang pagsulbong sa kaso sa COVID. Una nang nakadaig ang kapulisan sa sudad sa Sugbo sa gihimo sa mga barangay official sa Guadalupe sa pagpangulo silang kapitan din gidid-an lang una ang pagpasulod silang lugar sa mga tao nga wala importanteng tuyo. Sigurado pumanay
ma-implementan nga the same procedure practice nga gibuhat sa Guadalupe. Dugang niligan nga sama silang gihimo sa Guadalupe nga nagpadala sila daghang PNP personnel mausab ang ilahang gabuhaton sa mga barangay nga mopatuman sa usa ka adlaw nga lockdown. Ang rason nini aron pagsikop didto nga mga tawo nga magmagahi sa pagtuman sa lagda nga dili lang una manggawa sa lahang nga panimay kung wala importante nga paliton og kadto nga naglaroy-laroy lang. Parehaso na to sa Guadalupe nga augmentan pag yun og taga task group CBS that we will do para lang gid pud mo mutuman na gid pud ang mga tao. Samtang padugangan usab sa CCPO ang mga personnel sa contact tracing nga naakaron sa Emergency Operation Center nga una nang gi-pull out dito nga buwan sa Disyembre sa dihang miubos pag-ayo ang kaso sa COVID. Matuniligan nga mabot sa 75 ka mga pulis ang ihang ipadala aron mapalambo pa ang contact tracing ug sa labing dali nga panahon ma-isolate kadto nga mga tawo nga nakahalubilo sa mga nagpositibo sa COVID. Mao na ganing ang ato ang mga contact tracers nga pulis karon pamalit na nato dito sa IOC kay nagkadagan ato ang kaso na every team sa contact tracing may pulis na atong dungagan na dito para kuhan gyud ang ato ang pag contact trace progresibo or close dito. Sa talaan sa EOC, miabot na sa kapino sa kalibo ang nagpositibo sa COVID sa siyudad sa Sugbo nga nanakini gipangdala sa isolation facility sa kagamanan sa siyudad. Arnold Bustamante, CCTV News. Gibalik ni Talisay City Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas ang scheduling sa mga tao sa pagpangumpra sa merkado, sa mall o bisan asa nga establishmento. Kinitungod sa nagkataas nga kaso sa COVID-19. Nagtuo ang mayor nga sa pagtapok-tapok sa merkado, mall o panagtapok sa mga higala na kuha ang pagtinakdanay sa virus. Sa Lunes, Miyerkules o Biyernes, ang mga barangay Lagtang, San Roque, Kansohong, Tangke, Lawaan 3, Linaw o Ingunman, Lawaan 2, Kandulawan, Haklupan ug Tapol mo'y makasud sa merkado ug mga establishmento. Sa Martes, Huwebes, Sabado ug kun sa adlaw nga Martes, Huwebes ug Sabado, ang mga mulupyo sa barangay Bulacau, Tabunok, Dumlog, San Isidro, Poblasyon, Maghaway, Lawaan 1, Mohon, Puok, Manipis o Kampo 4 na sab ang tugutan. Samtang libre ang adlaw nga Domingo alang sa tanan nga mulupyo sa Talisay. Sa gihapon gihangyo ang tanan nga magsulob sa face mask, face shield, magdala og quarantine pass, ID ug mutuman sa physical distancing. Ang Department of Health Central Visayas miuli na sa mga properties nga gigamit nila dihang gibutang ang Bayanihan Field Center diha sa Sacred Heart School. Samtang Emergency Operation Center Cebu City mobalhin sab sa laing lugar. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Nagkanayon si Dr. Sofia Mangkao sa Department of Health Central Visayas gumikan kay wala na gamita ang Bayanihan Field Center nga usa sa mga quarantine facility kaniadto sa syudad sa Sugbo alang sa pasyente sa coronavirus disease kung COVID-2019 nga dunay mild to moderate symptoms gibalik na sa ahensya ngadto sa Tag-iya ang lugar. Si Dr. Mangkao miingon ang main isolation diha sa Bayanihan Field Center gidunar ni Edmond New. Ang Ramon Aboites Foundation Incorporated mo in charge sa dorm kung asa magpuyo ang mga healthcare workers. Diin sila ang nagbutang sa mga gamit sa mga sahigdaanan, linens ingon man pagkaon. Ang papel sa DOH mao ang pag-augment og mga personnel sama sa doktor, nurses ug uban pa nga nalambigit sa operasyon sa maong pasilidad. Depende matud pa sa nagdumala sa lugar kung asa ihatag ang mga gamit nga naa sa maong pasilidad. Actually, Bayanihan also is naasad sa IC3, di ba? So, sa pagkakaroon, kay ang facility man good, tungod sa naamang good wear and tear, kay mga plastic ba ang gigamit, no? Nangagisi na sa datong mga plastic. So, it has to be repaired pag yun. I-repair muna nila before magamit. Depende na sa ila kung asa nila ihatag ang tuan. But I heard mag-increase man sad ang capacity sa NOAA. Murag ihatag nila sa NOAA. Oo. Kay kuan man kuno, NOAA has already a 315, no? And they will be increasing into 500 beds.
Napasayran sab ang DOH mag-abli og laing quarantine facility diha sa South Road Properties alang sa mga government employees nga naigo sa COVID-19. Matud ni Dr. Mangkaw, nakita nila nga dunay mga government employees nga kun maigo sa COVID-19, matud pa walay kaadtuan nga maoy rason gihimo ang maong pasilidad nga dunay 80 ka kwarto. That facility is really kanang much improved kay dito kanang although naasad tayo mga negative pressure o mga HEPA filter, but ang patient naka-room na gyud siya. Oo, naka-room na siya complete with the toilet and bath. Nya usa ra gyud sad siya, and then it's really equipped with air conditioner, naasad sila yung mga wifi, no? Na TV. So, solo gyud ka kung ikaw ay patient. Hilauman nga karong simanaha maablihan na ang maong pasilidad, diin upat na ka mga kawani sa gobyerno ang gipaabot nga dadon sa maong facility. Samtang si Konsyel Joel Garganera, Deputy Chief Implementer for Interagency Task Force, Emergency Operations Center Cebu City, mibutiyag, gikatakda nga mopirma sila og deed of use of RAC aron sila maoy mogamit sa lugar. Ang buhatan sa AOC Cebu City gikan sa Finance Building sa Cebu City Hall ibalhin na sa Sacred Heart School. Sa rason nga ang Finance Building daghan og tawo nga mag-adtuan ug dili na kiniluwas, ilabi na ang contact tracer sa EOC Expo sa gawas. Matod pagitugutan sila nga mogamit sa lugar sulod sa unom ka buwan ug sila na ang mo-provide sa kuryente ug uban pa. Ang EOC Cebu City dunay 500 ka personnel ug sa bag-o nilang balhinan mas hamugaway na ang lugar. Desme Padilla, CC10 News. Musunod, Governor Garcia wa mahimot sa pagtaag sa Sugbo nga serious concern area. Kana og uban pa sa atong pagbalik sa Sayre 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin ako og lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Phil Products. Prepare to experience better with Phil Fiber. 2 great services for one low price. Digital cable TV. Go digital and enjoy more than 100 channels. No additional charge on premium channels. Pure fiber internet, fast, consistent, and reliable. No data capping. Watch, surf, and save with Phil Fiber Bundle as low as 1,299 pesos per month. Indulge to your favorite channels and experience better with fast and reliable internet connection. Experience better with more premium TV channels with prompt customer assistance and technical support with fast and reliable internet connection. Get connected now with Phil Products and prepare to experience better. Now available in Valencia and in selected areas in Dumaguete City and Sibula. And we promise to expand our services coverage. For more information and inquiries, visit us at Phil Products Main Office, North National Highway, Bantayan, Dumaguete City, or email us at info@philprod-dgte.ph. to a comfortable sea travel. Smooth sailing your way with safety vessels. Our ships are built for efficiency. The easy way to great accommodation at sea. With a fleet of
cargo vessels, bringing people to different ports and locations. Rob the Shipping, bringing back fun and joy of sea travel. Rob the Shipping Incorporated is your choice for vessel. Rob the Shipping Incorporated for your next destination. Always at your service to any situation. Bringing back the fun and joy of sea travel. Well maintained and steered to the highest standard. Good condition, clean, safe, and rides are fast. Relax and enjoy with convenience, always providing you the best service. It's Rob the Shipping Incorporated, bringing back the fun and joy of sea travel. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Wa makauyon si Governor Gwendolyn Garcia sa pagtag sa Okta Research sa tibuok Subo isip serious concern area. Gumikan sa pagsaka sa kaso sa COVID-19. Si Mayor Jonas Cortes ambahin ni auhag sa mga subuanon sa pagkooperar sa mga lakang sa gobyerno batok
sa COVID-19. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagrino. Gitubag ni Gobernador Gwen Pila man ta kalungsod? 44 kalungsod, unom ka syudad. Walay bisag usa ka lungsod o syudad na adunay more than 39 active cases. What is cause for concern is that thousands upon thousands have lost their businesses, have lost their jobs, have lost their livelihoods. What is cause for concern is when there will just be too many people who will go hungry. And when hunger goes to the head, criminality will rise and we will have chaos in the streets. That's my cause of concern. Mauna, naningkamot gid ko na matabangan ni atong mga kaigsuunang subuanon na mabuhi og balik ni atong ekonomiya. Ngailabihan na yung gubaa tungod lang sa COVID-19. Matod niini nga aduna ray igong quarantine facilities ang Sugbo o ganaalang kung unsaon pagdumala sa mga tawo og COVID-19 nga dili kinahanglan ang pag-lockdown. Dugang niini nga dili lang dapat sa COVID-19 magtutok ang gobyerno kun dili lakip na sa ubang matang sa sakit sama sa tuberculosis, polio, dengue ug uban pa. Base sa dato sa probinsya sa Sugbo, sugod ni aging tuig hangtod Enero 27, ang probinsya sa kinatibuk-an adunay 7,303 ka kaso sa COVID-19, 6,668 niini ang naka-recover na sa virus o 436 ang namatay. Aso sa gobernador nga 121 lang niini ang namatay hinungdan gayud sa COVID-19 ug uban namatay tungod sa laing mga sakit. Giawhag niini ang mga Sugboanon nga gawas sa pagsunod sa mga safety protocol sama sa pagsulob og face mask, pag-obserbar sa social distancing, magpalig-on usab sa panglawas aron sa pagbatok sa COVID-19. Samtang si Mandawi City Mayor Jonas Cortez sa iyang bahin nag-awhag sa mga Sugboanon sa pagkooperar sa mga lakang sa gobyerno. Atok yung paningkamutan kutob sa kuan nga hinaot nga mutuman ang atong mga katong mga ipanghatag nato mga kits, no. So dili ka afford ang atong syudad o atong mga kabarangayan nga ato paning pa tasan, no, o mabalik ang atong quarantine na status. So Mary Rose Sagrino, Sista News. Samtang mo epekto na sugod og mga adlaw Sabado ang pagban sa transport vehicle sa cargo trucks, container vans ug uban pa nga mga sakyanan nga magkarga og livestock products nga gikan sa Luzon, Mindanao ug sa Rehiyon 8. Kini base sa gilatid nga Executive Order number 6 nga bag-o lang giluwatan sa Cebu Governor sa Gobernador sa Subo, Gwendolyn Garcia, nunot sa outbreak sa African Swine Fever sa nisgutang mga lugar. Mga livestock usab gikan sa Subo nga dalhon sa Luzon gitugutan lang nga magkabiyahe kutob sa Matnog Port sa probinsya sa Sorsogon, samtang ang paingon sa Region 8 kutob ra usab sa Samar o sa Leyte. Ang mobiyahe usab nga mga sakyanan nga mobiya sa Subo kinahanglan usab nga mangayo og transport clearance gikan sa buhatan sa gobernador.
Inahan nila pula po City Mayor Junard Ahongchan, mitali Nini, ang igsuon sa mayor nga si Grace Karungay kinsa pangu sa City Epidemiology and Surveillance Unit mitugan nga natukan sa iyang gikaon ang iyang inahan din posibleng miresulta kini sa aspiration pneumonia o cardiac arrest. Iyang gidugang nga ang iyang mga anak ra mo'y kauban sa iyang inahan atol sa maong insidente. Giswayan pa pagdala sa tambalanan ang iyang inahan apan gideklarar kini nga dead on arrival. Onya pagkaon niya basin og nagkuan siya nag-cardiac arrest natukan siya nya naong gid ako kaayo nga kanang kuan kanang nakabara naka-obstruct mo to nga kuan pagdala na nila sa mga bata sa hospital, nag-DOA na siya. Lakit ng iklaro ni Karunggay nga way kalabutan sa coronavirus disease 2019 kung COVID-19 ang kamatayon sa iyang inahan. Dili. Wala. Wala kalabutan sa well, pagid ni siya, pagpuan, nag-istorya pa, papangaon. Apat iyang giangkon nga kini dunay sakit nga diabetes o nipaubos na sa dialysis kaduha ka higayon sa usa ka semana. Fox and Fanny Inso. CCTN News. Nanumpa sa magkalahi nga higayon ngadto ni Governor Gwendolyn Garcia kagahapon ang bagong gitudlo nga mga konsyal sa mga lungsod sa Liloan o Sambuan. Ang bago lang nahuman sa tulo ka termino pagkakonsyal sila Liloan nga si Nelly Bernador Lopez may gitudlo sa ilang partido sa One Cebu 5th District Chapter nga gipanguluhan ni Kongresista Duke Frasco hulip sa namatay nga si Konsyal Leo Pilapil. Samtang si Marisa Jod Calderon Alazas may gitudlo sa pagkakonsihal sa Sambuan human bakante og usa ka pwesto ang konsiho sa lungsod tungod sa kamatayon ni Mayor Emerito Tito Calderon Sr. Mihulip sa pagkamayor ang iyang anak nga si Vice Mayor Emerito Jr. og nisaka ang pagka-Vice Mayor ang numero 1 konsihal hinungdan nga nabakante ang pwesto sa pagkakonsihal. Sila Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan o Kongresista Paz Radasa nag-abot atol sa formal nga pag-turnover sa administrative building sa Lapu-Lapu City College kagahapon. Nasayran nga ang duha na ilani nga hugot nga kaatbang sa politika diha sa syudad sa Lapu-Lapu. Ang kasayuran ihato ni Fats Anthony Enzo. Nagabot silang Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan o Kongresista Paz Radasa atol sa formal nga pag-turnover sa bagong administrative building sa Lapu-Lapu City College kon LCC sa Barangay Gunob kagahapong adlaw. Nasayra na nga ang duha na ilang nga hugot nga kaatbang sa politika sa syudad sa Lapu-Lapu. Lakip nga mitambong sa kalihukan mao ang mga representante gikan sa Department of Public Works and Highways kon DPWH, Commission on Higher Education kon CHED ug mga sakop sa City Council among kalihukan gibuksan pinaagi sa ka ribbon cutting nga sundan sa pag-blessing sa building. Si Chan ug si Radasa ang nipadayag Ginoon og pasalamat ngadto sa DPWH ug sa CHED tungod sa suporta nga ilang ipakita aron matuman ang mao nga proyekto. I am also hoping that this building will remind us of what we can achieve when we work together as one. Rest assured that all the coming projects that will be given to the city will be welcomed with recognition. As our Congresswoman said a while ago, thank you, Congressman Paz Radasa. Now, dear Congresswoman, there is no reason for me to stop what we started in Lapu-Lapu City College. I have a different opportunity in Congress. The Congress has the power of the purse. I am working hard that the Lapu-Lapu City College, the Lapu-Lapu City in general, will have funding in needs for its infrastructure projects, among others. Nasayran nga ang administrative building ang adunay tulo ka andana og viewing deck sa rooftop nini. Diin dinhi ihimutang ang library og ang ubang opisina sa administrator sa LCC. Foch and Fanny Inso. CCTN News. Musunod, duha ka mga dagden sa dulho patimag girunda sa kapulisan. Kana og uban pa sa atong pagbalik sa Sayre 47.
Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy Herbal Capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
managlahing drug den sa barangay Dulho Fatima sa siyudad sa Subo ang gipang ronda sa kapulisan o sa Philippine Drug Enforcement Agency 7. Unang girumbo sa PDEA o sa PNP ang drug den nga nahimutang sa maong barangay nga gipadagan ni Edwin Diaz alias Tatay Edwin, 38 anyos. Nasikop usab ang iyang kauban nga si Albert Medalla alias JP, 41 years old, o ang upat nga naatlan nga nanuyop sa sulod sa drug den nga silang Maria Los Patalan, 37 anyos, Maria Vihahidor, 35 anyos, Renante Rupal, 45 anyos, mamaligyaayog isda o ang iyang kauban nga si Alberto Anuba, 38 anyos. Nakuha sa sulod sa drug den ang napo katakiting gituang shabu nga mutimbang ang tanan sa 11 gramos nga mo kantidad sa 74,000 pesos. Gisunod usab sa pagronda ang laing drug den sa mao gyapon nga barangay diin 5 ang nadakpan. Lakip na ang nagpadagan sa maong nga suyupanan. Ang nadakpan mao si Pellegrino Herdimio Eduardo alias Tatay Iwang, 41 anyos, Judy de Leon Huson, 37 anyos, call center agent Eugenio Yukot, 40 anyos, taxi driver Richmond Guido, 31 anyos, og Alwinel Tinamisan, 40 anyos, usa ka choreographer. Ang mga operatiba o 29 ka mga pakiti sa gituoang shabu nga mabalor sa 115,000 ka pesos. Gilusad kaganinang buntag ang Chikiting Ligtas. Pagpabakuna, batok sa rubella, polio ug tipdas, mga programa sa Department of Health sa lungsod sa Konsolasyon. Giawhag ang mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang mga anak. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gilusad kaganinang buntag sa Department of Health ang ilang programa nga Chikiting Ligtas sa pagpabakuna batok, rubella, polio ug tipdas. Gipahigayon ang paglusad sa covered court sa lungsod sa Konsolasyon nga gitambungan nilang Gobernador Gwendolyn Garcia, sakop sa DOH, Department of Interior and Local Government, Provincial Board Member Glenn Soco, Mayor Joannis Aligado, mga opisyalis sa lungsod ug mga inahan nga nagda sa ilang mga anak. Matod sa DOH nga mobo ang ilang accomplishment sa maong vaccination sa Visayas ni aging tuig. I think November of last year, the regional director informed us na doon na sila yung mga ipadala no, mga memorandum to support our activities. So we have also the allocation of our logistics. We also identify the vaccinators per municipality so that appropriate mga manpower as well as logistics will be provided. Hopefully, we could also have an intra-implementation assessment no, during the time na nag-implement us sa vaccination. We could also assess no, kung saan mga nagkulang, kung saan ang natong improve no, and how we could also sustain no, in the incoming natin mga bawat. Ipasabot nga adunay kahadlok ang ubang mga inahan sa pagpabakuna sa ilang mga anak. Gitanaw nila nga rason ang insidente mahitungod sa Dengvaxia ug sa COVID-19. Aside from the so-called pandemic, what's the Dengvaxia controversy? Tungod ato, nangahadlok ang mga parents. If you do not know what the Dengvaxia was, research. But this was vaccine against dengue administered to 800,000 school children. But what followed was a flurry of investigations. There were congressional hearings. I was in most of those hearings. And because of that, faith or trust in vaccination plummeted from 82% in 2015 to just down to 21% na lang ang gusto na ipavaccinate ilang mga bata. That is really the crux of the problem. That's in 2019. Unya, napunan pa kay COVID, yan ang hadlok na tanan. But it all started with the Dengvaxia controversy. Giawhag nila ang mga inahan sa pagpabakuna sa ilang mga anak sa duol nga mga barangay health centers o city health office. Mary Rose Sagarino, System News. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Linsua. Makiksulti ba gayod ang Ginoo sa tao? Tingali, ikaw sab, mangutana nini. Ang tubag, ang Ginoo makiksulti gayod ka nato. Daghan pa gayod kayo ang isulti si Jesus ka nato. Tungod kay matag adlaw kita, magatubag man gayod sa laing sitwasyon. Ug tinguha gayod sa Ginoo nga kita iyang
magiyan sa hustong dalan o sa hustong lakang nga ngay himuon. Si Jesus ug ang Espiritu Santo mo ang mugiya kanato aron kita mahimong husto sa atong desisyon. Usa, angay lang nga kita magkinabuhi sa Espiritu Santo adlaw-adlaw. Aron kita makadungog sa Ginoo nga makigsulti kanato sa mga sitwasyon nga atong atubangon. Pangayuan nga ikaw iyang giyahan sa imong mga desisyon ug sa imong tinguha sa kinabuhi. Mo kini ngigsoon ang atong lamdag karong adlaw. Mao kito naglangkob sa atong mga balita dinhi sa Sayre 47. Ako si Rufil Banyo. Ako sab si Divine Marshall Flores. Unya panyero no, before gyud tahingpit nga manamilit, karon medyo nagkataas gyud ang kaso sa Cebu City. In fact, motong niingon ang ubang doktor nga area of concern ang Cebu City. But according to Governor Gwen Garcia sa province, tungod kay daghan kayong lungsod, gamay ra ng kanang ang kaso karon sa province ba gamay ra. Ang ato sa Cebu City mo ay medyo dako panyero kay ang bag-ong kaso sa COVID-19 kagahapong adlaw, January 28, 103. Ang new cases kagahapon. Ibalik na po tag 3 digits 3 panira. digit na. Naunsa naman ang kalakihan. Naunsa naman ang Lapu-Lapu na po Raila. Ang Mandawi City 27. Ang Bohol Province 19 ang bag-o nilang kaso kagahapon. Ang Cebu Province 43. Gamay ra gyud tinuod na i-compare nimo sa gidaghanon sa lungsod no sa province. Ang Negros Oriental 15, ang Siquijor 2. So ang total new cases kagahapon sa Central Visayas 219. I understand panyero nga dunay uban nga barangay like ang Barangay Guadalupe, Sunday stay at home yun sila. Sirado ang ilang merkado. Tungod sa taas nga kaso, and there are some barangay nga mo follow kuno ni ining stay at home. Gihimo sa Guadalupe. Yes. Ang sa Talisay, schedule na dito panyero ang moadto og merkado, MWF og TTHS. Gipahibaw na to ni Mayor Gulyas, mauning barangaya ang moadto og merkado og mall aning adlawa. Unya sa TTHS mausad ning adlawa kaning mga barangaya ang moadto. So I think usag gyud sa nakaingon anang taas nga pagsaka is mass gathering. So, mo nang continue ta pag-follow sa health protocol o kung mahimo i-avoid yun nato ng pag-adto sa mga pampublikong lugar. Og ako na lang si Divine Marshall Flores. Ugma kay Sabaduman, alas 7 sa gabi ita mag-uban dinhi lang sa inyong paboritong tulumanon, Sayre.